Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa libing ito. Iba't ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kanyang ng banal na Santa Maria ay hinggil sa issue ng CHR and DOJ MOA o Memorandum of Agreement on Aid Compensation at iba't ibang issue. Ang CHR at DOJ ay nagsagawa ng mga Memorandum of Agreement upang mabigyan ng aid at claims assistance sa mga biktima ng pang-aabuso sa karapatang pantao o mabibigat na paglabag sa karapatang pantao o krimen kagaya ng torture, summary executions, enforced disappearances, o rape, sexual abuse, human trafficking, etc. 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 So yun yung ating natungayang topic ngayon na yung DOJ saka yung CHR ay nagkaroon ng Memorandum of Agreement para matulungan yung mga biktima ng mga karahasan na pang-aabuso sa karapatang pantao nila o yung ibang mabibigat na krimen kung sa mayroon itong kompensasyon na makukuha sila sa para mapapadali ito na mabigyan ng kompensasyon yung mga biktima ng human rights cases. Ano ba, yung endorse nung CHR sila doon sa DOJ. So may referral system nakasunduan sa mga nakasunduan upang mapadali ang claims ng mga nagiging biktima ng human rights abuses at mabibigat na krimen. Ang CHR ay i-repair ang mga cases na maaaring mabigyan ng claims at aid ng DOJ. So yun, i-repair ng CHR sa DOJ sa claim nila, claim committee yung mga makakukuha ng claim o para mabayaran sila doon sa human rights abuses sa kanila. So, ang The Critics Promotions at People's Anti-Crime Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito namang ng MOA ng CHR at DOJ ay ating sinusuportahan ng kanilang hangarin na matulungan ang mga biktima ng mga human rights abuses at family nito mula sa compensations na maitutulong at maibigay sa kanila maging sa iba't ibang tulong na maibigay sa mga biktima at family ng human rights victims, human rights abuse victims, yung bibigat ng mga krimen. So marin natin sinusuportahan yan at sana ito ay mabigyan ng kaukulang tulong yung mga nabiktima ng karapatang ng tao. So yung mga pamilya nila malaking bagay ito upang ang mga biktima ng human rights abuses o karahasan ay mabigyan ng tulong maging family nila. Ang higit ay mapanagot ang CHR at DOJ ang mga human rights abuses at mga kriminal na nakagawa nito sa proseso ng pagsasampa ng kaso at paglilitis. Dapat makatulong ng lubos ang ating CHR at DOJ upang makamit nila ang katarungan. So yun. So malaking bagay yung tulong na dito sa compensation na ito at siyempre higit sa lahat ay makatulong ang ating mga hensyang ito upang mabigyan ng hustisya yung mga biktima ng mga human rights abuses at mga heinous crime na mabibigyan ng mga krimen. Hindi lamang sila mabigyan ng compensation kundi mapanagot yung mga salarin. So doon naman sa iba't ibang mga natungayan nating impormasyon ay nakasave ang ating operatives from PAOCC o Presidential Anti-Organized Crimes Commission at PNP at Northern Luzon Command sa na kung saan nirein nila ang isang POGO office na kung saan ay nireklamo ito ng nakatakas na Vietnamese at Malaysia sa mga illegal nito activities. So nakasave sila ng mga na illegal recruit o mga nabibiktima ng mga human trafficking doon sa isang POGO illegal POGO business sa Tarlac, somewhere in Tarlac yata ito. So
Nakarescue sila ng 374 POGO workers ang ating authorities. So lab scams ang kanilang illegal activities na sinasagawa hinggil diyan sa kanilang na rescue na yan. So si Senator Padilla naman ay nagpasa ng Senate Bill 2602 o panukalang batas na nagbabawal na mag-post ng mga gambling related contents ang sino man sa social media. So yun. So ang makukulong ay maaaring maparusahan ng 1 taong pagkakakulong at multa o makukulong ang sino mang lumabag dito ng 1 taon at makapag-fine ng 500 pesos. So aside from that ay nagpasa din si Senator Lapid ng panukalang batas laban sa proliferation of online gambling. So magandang hakbangin ito ni Senator Padilla na ipagbawal yung pagpopost ng mga gambling ads o iba't ibang mga pagkikayap sa pagsusugal sa social media, mga Facebook, iba't ibang mga larangan. So sabagat hindi maganda yung pagkikayat ng pagsusugal na yan. Sabagat ito ay maaaring makasira ng buhay, pamilya, or pag-aaral kasi kung yung pera mo ay mauubos dyan, yung inihanda mo para sa iyong matrikula, para sa iyong allowance ay nauwi dyan, or para sa pamilya mo. So nauubos sa sugal. At malaking yan ay makaka-perwisyo sa pamumuhay. So according to BBM ay umuusad ang anti-narcotics campaign mula sa Administrasyon Duterte, bagamat iniiba nila ang estilo ng kampanya o pagsubil. Ang mga airing caps o abusong pulis ng maabuso sa paglaban sa droga at kanilang dinidisiplina at pinapakulong at tinatanggal sa serbisyo. So marami ang nahuhuli at naipakulong ng mga drug suspect. Yun. Doon naman sa pahayag ni President PBBM ni President Marcos ay hindi sa kanyang drug campaign ay binago niya yung kanyang hakbangin to curb drug menace. So ang ginawa niya ay yung mga sinupil niya yung mga abusado na nakakaabuso sa pagsupil ng droga, at marami rin sila na supil ng mga involved in drugs. So yun ang kaliwanagan ni Banal Santa Maria ay magliwanag sa ating pamahalaan, sa lahat mula sa pamahalaan at mga Pilipino. Yung pamahalaan mamahala ng mabuti, matuwid, matarungan, sumunod sa kapairan ng karapan ng bantao sa kanilang pamamahala. Yung mamaya sumunod sa pamahalaan, sabi magkakaroon ng mapayapang pamumuhay at magpapadali ang ating development sa pagtutulungan ng at pagtupad sa pamamagitan ng pagsunod at pagtupad na maayos ng ating pamahalaan. So yun, magandang hapon sa inyong lahat. Sana tayo ay patuloy na gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, ang gabayan ng Banal na Santa Maria, at tayo ay magsunod sa kanyang kalooban at mabubuhay tayo ng magandang hapon sa inyong lahat at God bless you. Sana nakapagsubusan man ang Lyrics Promotion ng konservatibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito.